Okay. So, itong recording na to is an additional input para sa presentation ng organizational feasibility. So, ito kasi napansin ko dun sa mga naunang group na na-checkan ko. Okay? So, ito yung component ng organizational feasibility. So, una is a form of organization. So, dito ilalagay natin kung ano ba yung organization. Ano yung pinaka-suitable dun sa business na pinopropose natin. Pwede kasi itong sole proprietorship, general partnership, limited, no? LLP, LLC, no? And so on and so forth. Ngayon, kung ano yung sa tingin nyo na pinaka-suitable o pinaka-pasok na klase ng ownership ng organization na to, yun ang inilalagay dito. So you also need to cite reason kung bakit mo nasabi na ito yung pinaka-appropriate. Okay? For example, sabi mo, this business should be run through sole proprietorship. So, bigay mo yung dahilan kung bakit mo nasabi na ang bagay sa kanya ay sole proprietorship. Example, pwede natin sabihin na since medyo maliit lang naman yung capitalization nito at saka yung operation niya as of now is maliit lang naman, konti pa lang naman, so appropriate na ang ownership niya ay sole proprietorship. Ngayon, kung sinabi mo naman na partnership, okay, kunwari general partnership na, you also need to state the reason kung bakit siya ang appropriate. Halimbawa, kasi medyo malaki yung capitalization, so mas bagay ang partnership kasi there is certain number of people who will contribute money, property, and talent para magawa yung business. So, ganun yung labas ng under form of organization. Okay? Ayan. So, hopefully, medyo malinaw tayo doon. Kasi yung iba, medyo nalilito. Dinidefine kung ano yung sole proprietorship. Hindi natin siya kailangan i-define. Ang kailangan natin gawin is i-extend natin yung reason kung bakit natin nasabi na ito yung pinaka-appropriate na form of organization or ownership para doon sa business na pinapropose natin. Okay? Pangalawa, organizational structure. So dito, ang nakalagay dito yung organizational chart. Okay? Okay. Guys, kung ang business ay simple lang at hindi naman nangangailangan ng napakadaming empleyado, hindi natin kailangan gawin yon. Okay? Halimbawa, simple nga lang yung operation pero meron ka pang mga managers. Mga managers. Naglagay ka ng financial, marketing, HR, operational. Ang tanong, kailangan ba talaga to ng business na pinopropose mo? Kasi kung hindi, wag mo ilagay. Di ba? Simple lang eh. Kung hindi na kailangan yun, wag mo ilagay. At saka guys, ang nakalagay sa organizational structure o chart ay posisyon. Oo, hindi na natin ito kailangan lagyan ng pangalan. Okay? Halimbawa, kayong magkakagrupo, nilagay niyo yung pangalan nyo. O ako leader, ako ang manager. Yung isang member mo, nilagay mo dishwasher. O ang tanong, payag ba siya? O diba, hindi naman. So, huwag na tayo maglagay ng pangalan. So, ang nakalagay lang ay mga posisyon. Wala tayong ilalagay na kahit anong pangalan, lalong-lalo na picture. Okay? So, ang nakalagay lang dito sa organizational structure ay yung pinaka-posisyon. Now, sabi ko nga, kung hindi naman kailangan sa operation, yung mga manager na yan, tanggalin niyo yan. Bakit? Ang setback kasi niyan, guys, pag check mo ng iyong salary expense, dahil puro manager yung nakalagay, mag-expect yan ng magandang sweldo. Manager eh. Alam nga namang manager tapos minimum ang sinusweldo. Kung ako yung manager, ayoko na. Bakit? Minimum ang sweldo. Laki-laki ng responsibilidad ko tapos minimum ang sweldo. Ang masagwa pa nito, ang bottom line, pag nag-compute tayo ng monthly salary expense natin, baka sobrang laki dahil sobrang dami ng empleyado mo at matataas pa ang posisyon. Okay? The simpler, the better. Kung ano yung talagang hinihingi ng business, yun lang. Halimbawa, ang kailangan lang ng business natin, 3 tao. Di 3 tao lang. Diba?
Sir, paano yun? Baka naman po hindi magawa yung lahat ng trabaho. Kaya nga, i-designate mo siya eh. Kaya nga pagdating sa may human capital, nakalagay doon kung ano yung kanyang duties and responsibilities. O, halimbawa, yung isa naglagay, meron na silang mga service crew, naglagay pa ng janitor. Pwede mo namang ilagay na part ng trabaho ni service crew ay mag-maintain ng cleanliness. Di ba? O pagka wala pang mga client, hindi maghalampaso. O during closing, di ba? Sila rin naman talaga yung halimbawa sa mga food chain, Jollibee, McDonald's, di ba? Yung mga crew din naman na naglilinis eh. Kasi nga, naka-stipulate lang siya doon sa kanilang duties and responsibilities. So kapag hindi mo kailangan magdoble-doble ng empleyado. Okay? Pwede nga yung pinaka-managing partner, manager. Tapos nun, empleyado na kagad, pero wag mo ilalagay employee ha. Walang posisyon na employee. Ilagay mo, service crew. O yun, posisyon yun. Cashier, posisyon yan. Diba? Ganun lang nakalagay. So hindi ito paramihan ng posisyon. Kasi sa negosyo, hindi rin naman maganda kung sobrang dami ng tao tapos maliit lang yung operation. 'Di ba? Yung ibang negosyo nga, 'di ba, mapapansin mo. Oh, halimbawa, yung nagtitinda ng Chicken Joy sa kanto-kanto, 'di ba? Yung nagtitinda ng manok sa kanto. Oh. 'Di ba ilan lang ang tao doon? Isa lang. Oh, meron siyang cubicle. Siya na yung nakamarinate na yun eh. Diba? Nakamarinate yan. Pero siya naglalagay ng breading, siya naghahalo, to siya na nagluluto, siya na nagbebenta. O diba, isa lang? O. Merong isa, ganun din ang business, pero dalawa sila. Iba yung nagluluto, iba yung nagbebenta. O dalawang tao lang kailangan. O, diba? Sir, paano yung procurement, yung pagbibili ng mga materyales? Sino gagawa nun? Ay may manager tayo. Kung ilalagay natin sa trabaho ni manager na siya ang in charge doon at meron lang tayong schedule kung kailan bibili, o di magagawa natin. Si manager may kasamang isang trabahador. No? Silang dalawa bibili, o tapos. 'Di ba? Let's take it in a level na talagang simple lang and at the same time talagang natural. Okay? Ganun ang organizational structure kasi kung ano yung kailangan, yun lang. Hindi kailangan ng maraming posisyon, guys. Okay? Kasi baka mamaya malunod tayo, puro posisyon na lang ginawa natin, tapos wala naman pala silang gagawin. Okay? Ayan. So, kung may organizational structure tayo, siya rin yung makikita natin sa human capital. Siyempre, mga tao na nasa structure, sila yung nasa human capital. So kung 3 o 4 na posisyon yung nasa organizational structure, yun din yung nakalagay sa human capital. So ano nilalagay natin dito? Ayan, guide lang to ha, pero ang dapat na makikita natin dyan ay una, position. Okay? O ilalagay ko dito ha. Position, yun ang una. Position. Yan. Ano yung susunod na makikita natin? Yung kanyang qualification. Yan. O ano ba yung qualification na hinahanap para doon sa posisyon na yun? At saka ano pa? Yung kanyang duties and responsibilities. Isa-isahin natin yan. Ngayon, eto na. Dito maraming nagkakamali. Yung duties and responsibilities, kinukuha lahat kay Google. Hindi man lang pinifilter. Di ba? Ang bibigat tong trabaho niya. Pero teka, lahat ba talaga yan gagawin sa business mo? Kumuha ka lang ng kumuha, hindi mo binasa, hindi mo tinignan kung appropriate pa ba. Diba? So ang nito, ano ba yung trabaho niya? Yun ang ilagay mo. O halimbawa nga, service crew ka. O ano yung mga gagawin mo? Siyempre, magsaserve ka. Tapos pagdating ng bago mag-closing, ikaw na rin yung maglilinis ng lugar. O ang simple lang, ilalagay mo lang yun as part of their duties and responsibilities. Diba? Let's be practical. Okay, I hope nagkakaintindihan tayo ha. So, position, number 1. And then, kasunod ng position is, ano yung qualifications na dapat meron siya? Sir, kailangan lang naman po, kahit po graduate lang ng high school, pwede na.
Basta po ano siya, basta po marunong siya sa math. Kasi nagsusukli eh, 'di ba? So kailangan gano'n. Ngayon, kung experience naman, pwede natin ilagay na it's an advantage kung may experience. Pero kung wala namang experience, okay lang. Kaya nga na lang doon, experience is an advantage. Pero kung hindi naman in fairness, kung hindi naman talaga kailangan yung experience, edi wag na natin ilagay as part of the qualification. Ayan. So, pagkatapos nito ay yung work and salary schedule. So, paghihiwalayin natin, unahin natin yung work schedule. Okay? So, ano nakalagay sa work schedule? Literal. Ano ang schedule ng kanilang trabaho? Anong oras ba nagbubukas? Anong oras nagsasara? Wag lang kakalimutan na maglagay ng kahit na isa man lang na rest day. Siyempre guys, kailangan may rest day. Ngayon, sir, sabi ng isang estudyante, sir, pwede ko ba na ang rest day ay yung araw mismo na sarado yung business namin o sarado yung store namin? Aba, oo naman. Oo naman. Rest day pa rin yun kasi wala kayong pasok eh. 'Di ba? Walang trabaho. So yun ay rest day. Para meron silang 6 days na work, at least may isang araw na rest day. O ngayon, kung anong araw yung gusto niyo na sarado kayo, bahala kayo. Kasi pagka tinanong naman ng panel yan, kayo sasagot yan, hindi ako. So dapat, alam nyo, may logic kung bakit kayo sarado ng araw na yun. Okay? Kaya kasi maraming araw, Lunes, Martes, hanggang Linggo. O anong oras yun naisipang mag-close? Sir, Martes. Okay, bakit Martes? Ganun. Pagkatapos natin work schedule, isusunod na natin yung salary schedule. So, naka-table form din yan, no? Ayan. So, ano nakalagay dyan? Position. Ayan na. Position number 1, 2, 3, 4. Yun. Tapos, magkano yung kanyang salary? Ayun. Nakalagay doon. Pwede kang maglagay ng daily rate, tapos magkano yung sahod niya ng weekly, o ng monthly, tapos yung annual. Kasi titingnan natin dito yung annual. Okay? Ngayon, kung kaya natin magbigay ng minimum para dun sa mga empleyado, like yun nga, yung mga service crew, mga gano'n-gano'n, okay naman, mas maganda. Kasi ang point natin dyan is that, ibig sabihin, kung sa katotohanan na magbigay tayo ng mas mababa, kikita pa rin tayo. Kasi kung nagbigay ka ng minimum, kumita ka, ibig sabihin, pag binawasan mo pa yung sweldo niya, in reality, kapag kaya na naman mas maganda yung kita mo. Okay? Ayan. So, yan ang nakalagay sa salary schedule. Okay? Annual din yan, Annual. Sa operation policy, no, ito ay may kasamang procedure. Pag sinabi kasi nating policy, para itong mga batas na dapat sundin. Ito ay mga panukala o mga guidelines na dapat sundin. Okay? O ano yung ating mga guidelines na dapat sundin kapag hiring? O, di ba? O, dapat ba silang mag-submit ng ganito? O, tanging yung mga nag-submit lang ng kompleto ang ipaprocess. O, yung ganun. Policy yun eh. Di ba? Policy yun. Attendance. Sir, siyempre sa attendance, meron tayong mga policy talaga dyan na lahat ng empleyado ay dapat nasa vicinity na 15 minutes before ng kanilang schedule. Ngayon, kung absent naman because sick, mga ganon, at least magsabi, 30 minutes or 1 hour bago yung kanyang duty. So that is para makahanap pa siya ng pwedeng ipalit o pwedeng magpalit para dun sa schedule niya, parang ganon. So, sir, uniform policy, paano? Ayun, ganun din. Kung meron kayong pa-uniform, edi mas maganda. Ngayon, kung wala naman, ano yung prescribed na pwede nilang isuot? O kayo magsiset nun. O, since wala tayong uniform, ito na yung pinaka-uniform natin. White na polo shirt, tapos pants, any color. Basta pants. Hindi yung mga very, very tight pants. Yun. So, may policy, may procedure. Ang procurement o purchase yan purchase policy yan
So, paano nga ba tayo bumibili? Tuwing kailan tayo bumibili? Paano ba tayo namimili? Meron ba tayong Meron ba tayong isang kukuhanan lang? Meron na ba tayong kinuhang tagabili, etc. etc. O lalagyan natin yun dyan. At ang pinakahuli ay waste management policy. Paano natin i-manage yung mga basura natin? Sir, sa amin po we practice segregation po, yung biodegradable from non-biodegradable. Yung mga biodegradable po ay tinatapon po namin to doon mismo sa umiikot na truck ng basura. Yun naman pong non-biodegradable namin nakalagay po siya sa isang sealed container na may takip para ini-inform po namin din sinasabi na po namin ang tapon dun sa truck ng basura, pero we label it as non-biodegradable para ma-recognize sila. So kasama na po sa itinatapon yung lalagyan. Yun, pwede ganun. Ganun guys ganun ang content ng management aspect or management visibility. Kaya yung iba, paki-review nyo yung gawa nyo kung nasagasaan ba sa sinabi ko, lalong-lalo na pagdating dito, sa tatlong yan, at saka dito. Okay? Ayan. So, reviewin nyo ulit, ha? Okay. Meron pa tayong Christmas break para mag-review ng mga dapat baguhin. Okay? Okay. See you guys. Bye-bye.